Nagmahal ako sa isang taong may sabit na. Nagmahal ako ng sobra sa lalaking kahit kailan ay hindi mapapa sa akin. Ako si Ivana, isang simpleng babae na naghangad lamang ng tunay na pagmamahal. Ngunit ang mundong ito ay sadyang malupit. Nahulog ang puso ko kay Javi, isang makapangyarihang kongresista na nakatali na sa isang marangyang kasal at mataas na posisyon sa politika. Sa simula ay naging piring ang pag-ibig sa aking mga mata. Hanggang sa ang isang pagkakamali ay nagbunga ng dalawang anghel ang aking mga anak na kambal. Mula sa pagiging isang nakatagong mistress sa isang gintong kulungan, hinarap ko ang matinding puot ng legal na asawa at ang mapanupil na pagiging possessive ng isang politiko. Ngunit nang malagay sa panganib ang kaligtasan ng aking mga anak, ang marupok na babae ay natutong maging isang palaban na ina. Paano nga ba matatakasan ng isang simpleng kabit ang kapangyarihan ng isang kongresista upang tuluyang mabawi ang kalayaan at dignidad ng kanyang pamilya? Isang madamdamin at kapanapanabik na kwento ng bawal na pag-ibig, sakripisyo at ang walang katapangang laban ng isang ina para sa kanyang mga anak. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-Ayesha TV. Narito na naman ang inyong lingkod, ang inyong tagapagkwento, Miss Angge. Mayroon akong ibabahaging isang napakatindi at napakamadamdaming kwento na tiyak na aantig sa inyong mga puso at magpapaiyak sa inyo. Ito ang kwento ng isang simpleng babae na naghangad lang naman na mahalin, ngunit sadyang naging malupit sa kanya ang tadhana. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga tissue. Maupo ng maayos at samahan ninyo ko sa pagsubaybay sa kapanapanabik na kwento. Sabi nila, ang pag-ibig daw ang pinakamagandang pakiramdam sa mundo. Ito raw ang nagbibigay ng kulay sa madidilim nating gabi at nagbibigay ng dahilan para bumangon sa bawat umaga na may ngiti sa mga labi. Pero paano kung ang pag-ibig na inaakala mo magpapasaya sa iyo ay siya palang magiging simula ng iyong pinakamalayang kulungan? Ako si Ivana, isang simpleng babae na nangarap lang naman na mahalin at magkaroon ng payapang pamilya. Pero sadyang hindi ayon sa akin ang mundo dahil ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking puso ay ang lalaking hinding-hindi magiging akin kailanman. Nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang gabi kung saan pagod na pagod ako mula sa trabaho ko bilang isang encoder sa isang maliit na opisina sa Maynila. Umulan ng napakalakas noon dahil nakalimutan ko ang aking payong. Sumilong ako sa labas ng isang sikat at mamahaling hotel. Doon ko siya unang nakilala, si Javi, o mas kilala na marami bilang si Congressman Javi Albi Benitez. Noong mga oras na iyon, wala akong kaalam-alam kung sino siya. Para sa akin, isa lamang siyang matangkad, gwapo, at napakaginoong lalaki na nag-abot sa akin ng payong habang nakatayo ako sa ilalim ng nagngangalit na bagyo. Miss, baka matagal pa bago tumila ang ulan. Sinasabi ko sa'yo, baka magkasakit ka rito sa labas, kunin mo na itong payong ko. Nakangiting sabi niya sa akin habang pinapayungan ng sarili. Naku, wag na po sir, nakakahiya naman po sa inyo. Okay lang po ako rito, hihintayin ko lang po muna humupa ang ulan. Sagot ko naman, dahil nahihiya ako sa itsura ko na basang-basa na ng wisik ng ulan. Tumawa siya ng bahagya. Huwag ka nang mahiya. Sige ka, baka magalit ang boyfriend mo kapag nalaman niya nagkasakit ka dahil sa matigas ang ulo mo. Yumuko ako at pilit nang umiti. Wala po akong boyfriend, sir. Isang simpleng sagot. Isang simpleng pag-uusap. Ngunit doon nagsimula ang lahat. Sa tuwing naaalala ko ang gabing iyon, hindi ko mapigilang mapaluha. Kung alam ko lang sana na ang pagkuha ko sa payong na iyon ay ang magiging simula ng pagpasok ko sa isang patibong na binuo ng mga matatamis na salita at mga pangakong mapandaya, sana ay hinayaan ko na lang ang sarili kong basain ng ulan. Kasunod ng gabing iyon ay ang mga sumunod pang pagpapakita na pilit na ginagawa ng paraan ni Javi. Masyado siyang maalaga sa bawat text niya sa umaga at sa bawat pagpapadala niya ng pagkain sa opisina ko. Unti-unting nahulog ang isang simpleng babaeng katulad ko na sabik sa kalinga at pagmamahal. Naging madalas ang aming mga dinner date, ngunit napansin ko na palaging sa mga pribadong lugar kami nagpupunta. Sa mga restaurant na kakaunti ang tao o kaya naman ay sa isang eksklusibong VIP room. Noong una, inisip ko na baka gusto niya lang ng pribadong oras kasama ako dahil abala siyang negosyante. Iyon kasi ang pagpapakilala niya sa akin. Javi, isang business consultant.
Napakababaw ko para hindi mapansin ang mga senyales. Javi, bakit parang palagi tayo nagtatago? Gusto ko naman sanang makasama kang maglakad sa luneta o kaya naman kumain sa tabi-tabi. Tanong ko sa kanya isang gabi habang kumakain kami. Niyakap niya ako mula sa likod at hinalikan ang aking buhok. Ivana, aking sinta. Alam mo naman na kilalang tao ako sa mundo ng negosyo. Maraming mata nakamasid sa akin at ayaw ko mapag-usapan ka ng mga tao. Gusto ko itang protektahan. Para sa akin, sapat na ang ganito na ikaw at ako lang ang magkasama. Walang iba nangingialam. Gusto ko itang protektahan. Iyan ang mga salitang naging piring sa aking mga mata. Pinaniwalaan ko ang bawat kataga dahil sa piling niya. Naramdaman ko ang pagmamahal na matagal kong hinangad. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamapalad na babae sa mundo. Dahil isang katulad niya ang nagkakagusto sa akin hanggang sa dumating ang araw na tuluyan ko lang ibinigay ang aking buong sarili sa kanya. Isang gabi na nag-aalab na pag-ibig. Isang gabi kung saan naniwala ako na siya na ang aking magiging habang buhay. Ngunit ang habang buhay na binuo ko sa aking isipan ay gumuho sa isang iglap lang. Isang araw, habang nag-aabang ako sa kanya sa aming madalas na tagpuang kondo, naiwan niya ang kanyang tablet na bukas sa ibabaw ng mesa. At doon, laking gulat ko na makita ang isang artikulo sa internet. Isang larawan ng isang marangyang kasal ang bumadiya sa screen. Ang lalaking nasa larawan na nakangiti at may akaakbay na magandang babae ay walang iba kundi si Javi. Hindi lang siya basta negosyante. Siya ay isang Congressman Javi Albi Benitez, isang makapangyarihang politiko. At ang pinakamasakit sa lahat, siya ay may sabit na. Kasal na siya sa isang babaeng nagmula rin sa isang mas mayamang pamilya ng mga politiko. Dumating ako sa buhay niya na marami na nagmamay-ari sa kanya. Nang gabi bumalik si Javi sa kondo, hinarap ko. Siya na may basang mga mata at nanginginig ng katawan. Hawak-hawak ko ang tablet habang naghahanap ng sagot. Nagmamakaawa sa sarili ko na sana ay sabihin niyang edit lang ang lahat na nakikita ko. Javi? Ano to? Sino to? Sabihin mo sa akin na hindi totoo to. Di ba sabi mo negosyante ka lang? Di ba sabi mo ako lang ang babae sa buhay mo? Sigaw ko habang umaagos sa mga luha sa aking pisngi. Nagulat si Javi at agad na lumapit sa akin upang hawakan ang aking mga kamay. Ivana, let me explain. Please, makinig ka muna sa akin. Ipaliwanag ang ano? Nakabit ako? Na naging kabit mo ako nang hindi ko alam? Javi, naging tapat ako sa'yo. Minahal kita ng sobra pero bakit mo sa akin ginawa to? Nanginginig kong isinumbat sa kanya. Hinawakan niya na mahigpit ang aking mga balikat. Bakas ang takot at labis na pagiging possessive sa kanyang mga mata. Kasal ako, oo. Pero hindi ko siya mahal, Ivana. Isang arranged marriage lang sa amin para sa politika at negosyo ng pamilya ko. Ikaw ang mahal ko, Ivana. Seryoso ako sa'yo, hindi kita kayang pakawalan. Ang sakit at ang lupit ng tadhana. Gusto kong tumakbo. Gusto kong lumayo. Pero paano ko matatakasan ng isang lalaking binuo na ang aking buong pagkatao kung ang puso ko mismo ay ayaw siyang iwan sa kabila ng katotohanang ako ay isa lamang mistress sa buhay niya? Isang pagkakamali na nakatali na sa isang bawal na pag-ibig na lingid sa aking kaalaman ay nagbunga na pala ng dalawang anghel sa aking sinapupunan. Gabi-gabi akong umiiyak sa sulok ng marayang kondo na ipinarereban ni Javi para sa akin. Ang bawat sulok ng silid na dati ay puno ng tamis at ligaya, ngayon ay mistulang naging isang malamig na bilangguan. Tuwing titingnan ko ang aking sarili sa salamin, hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Si Ivana, na dating simple pero may dangal, ngayon ay isa ng ganap na kabit sa mata ng lipunan. Bakit hindi ko agad napansin? Bulong ko sa sarili ko habang nakatingin sa kawalan. Ang mga lihim na tagpuan, ang pag-iwas niya sa mga pampublikong lugar, at ang mga oras na hindi ko siya pwedeng tawagan dahil abala sa meetings. Lahat ng iyon ay malalaking piraso ng puzzle na huli na ng nabuo ko. Sinubukan kong mag-empake. Kinuha ko ang aking lumang backpack at isinili doon ang iilang piraso ng damit na dinala ko mula sa dati kong inuupahang kwarto. Hindi ko ginalaw ang mga mamahaling hiyas, bag, at sapatos na bili niya para sa akin. Gusto kong umalis. Gusto kong bawiin na natitira kong dignidad. Ngunit bago ko pa man mairereba ang pinto, bumukas ito. Iniluwa nito si Javi na halatang pagod mula sa kongreso. Ngunit agad na nagbago ang mukha na makita ang hawak kong bag. Saan ka pupunta, Ivana? Malamig at may autoridad na tanong niya.
Lumapit siya sa akin at mabilis na hinablot ang bag ko bago ito inihagis sa sahig. Papalayain ko na ang sarili ko, Javi. Papalayain ko na rin ang pamilya mo. Hindi ko kayang sikmurain na nagnanakaw ako ng sandali sa lalaking may asawa na. Matapang kong sagot. Bagamat nanginginig ang aking boses, humarap siya sa akin. May takot at galit sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang magkabila akong pisngi na mahigpit pero may pag-iingat. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko siya mahal. Ang kasal namin ay para lang sa papel, para sa partido, at para sa susunod na eleksyon. Ivana, ikaw ang buhay ko. Huwag mo akong iwan, dahil hindi ko alam kung ano magagawa ko kapag nawala ka. Politika? Karera? Eleksyon? Napatawa ako na mapait. Iyan lang naman ang mahalaga sa'yo, Javi eh. Paano naman ako? Paano ang pangalan ko? Habang buhay na lang ba akong itatago rito? Ibibigay ko sa'yo ang lahat. Lahat ng luhong gusto mo. Lahat ng perang kailangan mo. Hindi ko kayo papabayaan. Pagmamakaawa niya, sabay yakap na mahigpit sa akin. Sa kabila ng galit ko, traidor ang puso ko eh. Dahil naramdaman ko pa rin ang pamilyar na init ng kanyang mga bisig. Doon ko napagtanto kung gaano kalalim ang pagkakahulog ko sa kanya. Ang patibog na ito ay may kasamang lason na unti-unti ko nang kinakapitan. Lumipas ang ilang linggo. Sinubukan kong tanggapin na maruming realidad dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Hanggang sa isang umaga, nakaramdam ako ng kakaibang hilo habang naghahanda ng almusal. Biglang umikot ang paligid ko at nakaramdam ako ng matinding pagsusuka. Agad ako nagtungo sa banyo. Kinabahan ako. May hinala akong nabubuo sa aking isipan na pilit kong itinatakmin. Dahil natatakot ako sa pwedeng mangyari. Upang makasigurado, di ako bumili ng pregnancy test kit sa pinakamalapit na butika. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinihintay ang resulta sa ibabaw ng lababo. 1 minuto, 2 minuto, hanggang sa dahan-dahang lumitaw ang 2 pulang linya. Positibo. Napatakip ako sa aking bibig upang pigilin ang aking paghikbi. Buntis ako. Sa gitna ng magulong sitwasyong ito, may nabubuong bagong buhay sa loob ng aking sinapupunan. At ang hindi ko pa alam noon, hindi lang isa, kundi 2 maliliit na puso ang sabay na tumitibok sa loob ko. Ang mga kambal na magiging mitya ng mas matindi kong makikipaglaban. Napaupo ako sa malamig na sahig ng banyo habang nakatitig sa pregnancy test kit na hawak ko. 2 pulang linya. Napakalinaw. Napakabigat. Sa normal na buhay ng isang babae, ang makitang positibo ang pagsusuri ay isang dahilan para magdiwang at umiyak sa galak kasama ang kanyang kabiyak. Ngunit para sa akin, ang 2 linyang iyon ay tila 2 guhit ng haton na tuluyan na nagdiin sa akin sa pagiging makasalanan. Buntis ako sa isang lalaking may asawa. Buntis ako sa isang kongresista. Hinaplas ko ang aking tiyan na patag para rin hanggang ngayon. May kakaibang init at tibok ang aking nararamdaman mula sa loob. Sa kabila ng takot, sa kabila ng galit ko sa mundo, hindi ko mapigilan makaramdam ng matinding pagmamahal para sa munting nilalang na nasa sinapupunan ko. Anak, pulong ko habang umaagos sa mga luha sa aking pisngi. Patawarin mo si Mama kung sa ganitong magulong mundo kita isisilang. Nang gabing iyon, dumating si Javi na may dalang mga bulaklak at mamahaling tsokolate. Ang kanya madalas na paraan para suyuin ako matapos ang aming mga huling pag-aaway. Ngunit hindi ko iyon binalingan ng tingin. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama, hawak ang puting plastik na naglalaman ng katotohanan. Ivana, aking sinta, may problema ba? Bakit hindi mo ginalaw ang paborito mong pagkain? Malambing na tanong niya habang itinatabi ang kanyang mamahaling coat. Lumapit siya sa akin at umupo sa aking tabi. Walang salita kong iniabot sa kanya ang pregnancy test kit ko. Nanlaki ang mga mata ni Javi. Tinitigan niya ang kit. Pagkatapos ay tumingin sa akin at muling tumingin sa hawak niya. Kita ko ang mabilis na pagbabago ng emosyon sa kanya mukha. Mula sa pagkagulat, takot, hanggang sa isang emosyong hindi ko inaasahan. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Buntis ka? Magkakaanak na tayo, Ivana. Niyakap niya ako ng napakahigpit. Halos iangat niya ako mula sa kama. Panginoon ko, salamat. Magiging ama na ako sa babaeng totoong mahal ko. Nagtaka ako sa naging reaksyon niya. Inasahan ko na matatakot siya dahil sa kanyang karera sa politika na baka pilitin niya akong ipalaglag ang bata upang maiwasan ang iskandalo. Ngunit kabaligtaran na nangyari. Lalong naging possessive at protective si Javi. Javi, paano ang karera mo? Paano kapag nalaman ng mga tao? Ng asawa mo? Tanong ko sa gitna ng kanyang pagpapakasaya.
Seryosang humarap sa akin si Javi at hinawakan ang aking mga kamay. Huwag mong isipin ng asawa ko, Ivana. Wala siyang pakialam sa akin at mas lalong wala akong pakialam sa kanya. Ang mahalaga ngayon na ikaw at ang anak natin. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng lumabas ng mag-isa. Magpapadala ako ng karagdagan security dito sa kondo para masigurong ligtas kayo. Doon ko naramdaman ng lalong paghigpit ng hawak niya sa aking buhay. Binigyan niya ako ng lahat. Mga pinakamasustansyang pagkain, pribadong doktor na pumupunta mismo sa kondo para sa aking check-up at mga mamahaling gamit para sa pagbubuntis. Ngunit kaakibat nito ang pagkawala ng aking kalayaan. Hindi na ako pwedeng bumaba man lang sa lobby nang walang kasamang bodyguard na binayaran niya. Sa isa sa aking mga naging ultrasound habang nasa kalagitnaan ng aking pagbubuntis, laking gulat ng doktor at lalo na naming dalawa ni Javi sa nakita sa screen. Congratulations, Mommy and Daddy! Hindi lang isa ang tibok ng puso na naririnig natin. Nakangiting saad ng doktor habang itinuturo ang monitor. You are having twins. Kambal ang mga anak ninyo. Napatulala ako habang nakikita ang dalawang maliliit na imahe sa screen. Ang aking mga anghel. Ang isang pagkakamali na nagbunga ng dalawang napakalaking biyaya. Sa tabi ko, nakita ko ang pagluha ni Javi habang hinahalikan ng aking kamay. Ngunit habang lumalaki ang aking tiyan sa paglipas ng mga buwan, alam ko sa sarili ko na ang marangyang kondon na ito ay isang gintong kulungan lamang. At sa labas ng kulungang ito, may isang dagdag ngalit na bagyo na nagbabadya dahil ang lihim ng isang makapangyarihang kongresista ay hindi habang buhay na mananatiling nakatago sa apat na sulok ng silid. Sumapit ang 8 buwan ng aking pagbubuntis na mas mabigat ang aking katawan at mas matindi ang kaba sa aking dibdib. Ang marangyang kondo na dati ay tahimik at puno na ng mga kagamitang pambata, 2 kuna, 2 set na mga mamahaling damit at mga laruan na personal na pinili ni Javi. Kahit hindi siya palagi nakatira rito dahil sa kanyang pamilya at tungkulin bilang kongresista, sinisigurado niyang sapat ang lahat para sa amin. Isang hating gabi, habang mahimbing natutulog si Javi sa aking tabi, biglang dinaluyong ng matinding sakit ang aking puson. Napabaluwas ako ng bangon at napahawak sa aking tiyan. Kasabay nito ang pag-agos ng mainit na likido sa aking mga hita. Pumutok na ang aking panubigan. Javi! Javi, gising! Nanginginig kong tapik sa kanyang balikat habang pinipigil ang mapasigaw sa sakit. Agad na nagising si Javi at natatarantang binuhat ako dahil sa kanyang kapangyarihan at pera. Hindi kami nagtungo sa pampublikong ospital. Dinala niya ako sa isang eksklusibo at pribadong pagamutan kung saan ang lahat ng staff ay binayaran niya para itigaw ang bibig. Walang pwedeng makaalam na ang isang Congressman Albie Benitez ay may isinisilang ng mga anak sa labas ng kanyang kasal. Sa loob ng delivery room, ilang oras akong nakipagbuno sa sakit. Sa bawat ire ko, pakiramdam ko ay hinahati ang aking katawan. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang 2 buhay na matagal kong inalagaan sa aking sinapupunan, nagkakaroon ako ng lakas. Si Javi ay nasa tabi ko lang. Mahigpit na hawak ang aking kamay. Pinapahira ng pawis sa akin noo habang bumubulong ng mga salita ng pagpapapatatag. Isang ili pa, Mommy. Malapit na. Sigaw ng doktor. Sa huling lakas na mayroon ako, umiri ako ng napakahaba. Kasunod iyan ang isang napakagandang tunog na nagpabago sa buong mundo ko. Ang malakas na iyak ng isang sanggol at pagkalipas lang ng ilang minuto, sumunod ang isa pang iyak. Napaiyak ako sa labis na kaligayahan ng ilapag ng doktor ang 2 basang sanggol sa aking dibdib. Isang lalaki at isang babae, ang aking mga anghel, ang aking kambal. Sa kabila na maringming sitwasyon kung paano sila nabuo, napakalinis at napakaganda ng kanilang mga mukha. Salamat, Ivana. Salamat sa mga anak natin. Umiiyak na hinalikan ni Javi ang aking noo habang nakatitig sa kambal. Noong mga sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng sakit. Nakalimutan ko na ako ay isang mistress lang. Ang tanging alam ko, ako ay isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Pinalubog muna kami ng ilang araw sa ospital bago ibinalik sa kondo. Ang buhay ko ay tuluyan ng naikot sa pag-aalaga sa kambal. Sila naging buong mundo ko. Tuwing titingnan ko sila habang dumedede sa akin, napapawi ang lahat ng lungkot ko. Ngunit ang panandali ang kaligayahan na iyon ay mabilis na nabura. Isang hapon, habang pinatutulog ko ang aking kambal, biglang nakarinig ako ng malalakas na boses sa labas ng pinto ng kondo. Nagtatalo ang mga bodyguard ni Javi at ang isang estranghero. Bago ko pa man mairerebang ang pinto para tingnan, bigla akong bumukas ng marahas. Isang matangkad, marangya, at napakagandang babae ang pumasok. Nakasuot siya
ng isang mamahaling designer clothes. Ngunit ang kanyang mukha ay puno na nagngangalit na galit. Sa likod niya ay dalawang sarili niyang bodyguard na nagawang itulak ang mga tauhan ni Javi. Napatayo ako at agad na humaring sa harap ng kuna ng aking mga anak. Kahit hindi ko pa siya nakikita ng personal, kilalang kilala ko ang mukha niya mula sa mga artikulong nakita ko sa internet. Siya ang legal na asawa ni Javi, ang tunay na Ginang Benitez. Nakatunog na ang asawa ng kongresista. Napatigas ako sa aking kinatatayuan habang yakap-yakap ang aking sarili sa harap ng kuna ng kambal. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang naging napakalamig at napakabigat. Ang babaeng nasa harap ko ay walang iba kundi si Victoria, ang legal na asawa ni Javi, ang tunay na Ginang Benitez. Ang bawat hakbang ng kanya mamahaling takong sa sahig ay tila ba tunog ng hatol na matagal ko nang kinatatakutan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may matinding pandidiri at poot. Pagkatapos, ibinalig niya ang kanyang tingin sa dalawang kuna kung saan mahimbing na natutulog ang aking mga anak. So, ito pala ang basurang pinaglalaanan ng asawa ko ng oras at pera. Malamig na saad ni Victoria. Ang bawat salita niya ay tila patalim na sumasaksak sa aking pagkatao. Isang simpleng babae na walang pinag-aralan. Isang hampas lupa na kapitok ko sa yaman ng lalaking may asawa. Sino po kayo? Pilit kong pinatatag ang aking boses. Bagamat ang totooin, nanginginig na ang aking buong tuhod. Huwag ka na magkunwari hindi mo ako kilala, Ivana. Lumiti siya na mabait at lumapit pa sa akin. Ako ang legal na asawa ni Javi. Ako ang reyna sa buhay niya at ikaw? Ikaw ay isa lamang maruming sekreto na kahit kailan ay hindi niya pwedeng iharap sa mundo. Humakbang si Victoria patungo sa direksyon ng kuna ng kambal. Agad na dinaluyong ng takot ang aking puso bilang isang ina. Walang pag-aalinlangan akong humarang sa kanyang daan. Sinalubong ang kanyang nagngangalit ng mga mata. Huwag mong lalapitan ang mga anak ko. Wala silang kasalanan dito. Sigaw ko sa kanya. Pak! Isang napakalakas na sampalan lumanding sa aking pisngi. Napasandal ako sa gilid ng mesa sa sobrang lakas niyon. Nalasa ko agad ang dugo sa aking labi. Kasabay ng aking pag-aray ay ang biglang paggising at malakas sa pag-iyak ng kabal dahil sa ingat. Huwag mo akong masigawan. Ikaw nakabit ka? Nanginginig sa galit sa Victoria habang itinuturo ako. Ang lakas ng loob mong mang-agaw ng asawa. Tapos ngayon magmamalinis ka? Ang mga anak mo? Ang mga yan ay bunga ng kalandian ninyo. Mga anak sila ng isang kabit. Saktan mo na ako. Laitin mo na ako. Pero wag mong idadami ang mga anak ko. Umiiyak kong isinumbat habang dahan-dahang tumatayo at pilit na pinatatahimik ang umiiyak na kambal. Bago pa man makasagot si Victoria, muling bumukas ang pinto ng kondo at patakbong pumasok si Javi. Baka sa mukha niya matinding takot at taranta na makita ang kanyang asawa sa loob ng kondo. Victoria, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Javi habang humaharang sa pagitan namin. Javi, kaya pala halos hindi ka na umuwi sa bahay dahil may bago ka palang pamilya rito. At kambal pa talaga? Galit na hinarap ni Victoria ang asawa. Nasisiraan ka na ba? Paano kung malaman ito ng media? Paano ang eleksyon? Gusto mo bang sirain ang pangalan ng pamilya natin dahil sa babaeng ito? Tumingin sa akin si Javi. Nakita niya pa sa aking pisngi at ang dugo sa aking labi. Ngunit laking gulat ko na muli siyang humarap kay Victoria na may pagpapakumbabang anyo. Victoria, please. Lumabas muna tayo. Pag-usapan natin ito sa ibang lugar, wag dito. Pagmamakaawa ni Javi sa kanyang asawa. Hindi, Javi. Ngayon mo papiliin ang babaeng yan. Sabihin mo sa kanya kung sino ako sa buhay mo. Singhal ni Victoria. Humarap sa akin si Javi. Ang mga mata niya na dati ay puno ng tapang at pangako ay napuno ngayon ng pag-aalangan. Ivana, patawad. Patawarin mo ko. Kailangan ko muna siyang ihatid. Huwag ka mag-alala, babalik ako. Inakay ni Javi si Victoria palabas ng kondo. Habang naglalakad sila, lumingon sa akin si Victoria at nag-iwan ng isang mapang-aping ngiti. Naiwan ako mag-isa sa gitna ng silid, kasama ang umiiyak kong mga anak. Doon ko napagtanto ang pinakamasakit na katotohanan. Sa oras ng kaguluhan, ang karera at pangalan pa rin ni Javi ang mas mahalaga. Ako at ang mga anak ko. Kami ay mananatili lamang sa mga anino, mga sekretong kailangang itago at ipagkait sa liwanag ng araw. 3 araw na hindi nagpakita si Javi matapos ang eksena nila ni Victoria. 3 araw din akong hindi nakatulog ng maayos. Sa bawat kaluskos sa labas ng pinto, agad na dinaluyong ng takot ang puso ko. Natatakot ako na baka bumalik ang legal na asawa niya na may kasama ng pulis. O kaya naman, ay mga tauhan na kukuha sa aking mga anak. Nang mag-3 ng madaling araw sa ika-4 na gabi, narinig ko ang marahan na pag-click ng pinto.
Pumasok si Javi. Bagsak ang kanyang mga balikat. Gulo-gulo ang buhok at halatang walang sapat na tulog. Agad siyang lumapit sa akin at pilit akong niyakap ng mahigpit. Ivana, salamat sa Diyos, okay kayo. Bulong niya. Bakas ang labis na pag-aalala sa boses. Inalayo ko na bahagi ang aking sarili. Javi, paano nalaman ng asawa mo lugar na to? Hindi na kami ligtas dito ng kabal. Natatakot ako para sa mga anak ko. Pumuntong hininga si Javi at tinawakan na magkabila akong kamay. Iyon nga ang dahilan kung bakit ako nandito, Ivana. Nalaman ni Victoria ang tungkol sa kondo dahil may nag-leak sa mga tauhan ko. Malapit na ang eleksyon at ginagamit ito ng mga kalaban ko sa politika para sirain ang pangalan ko. Di na kayo pwede manatili sa Maynila. Anong ibig mong sabihin? Kabado kong tanong. Inayos ko na lahat. May-ari akong rest house sa isang liblib at eksklusibong subdivision sa Batangas. Malayo sa mata ng media, malayo kay Victoria at malayo sa mga kalaban ko. Doon muna kayo nakambal. Mas malaki ang lugar doon. May malawak na bakuran at mas sariwa ang hangin para sa mga bata. Mabilis na paliwanag niya. At doon, itatago mo na naman kami? May pait sa boses ko. Ivana, para sa kaligtasan ninyo ito. Intindihin mo naman ang sitwasyon ko. Medyo tumaas ang boses ni Javi. Ngunit agad din itong huminako na makitang napaiyak ako. Please, Enta, gawin natin ito para sa mga bata. Pangako, luluwas ako roon linggo-linggo para bisitahin kayo. Wala akong nagawa. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, binuhat na namin ang kambal at isinakay sa isang sasakyang may madidilim na salamin. Iniwan namin ang Maynila. Ang rest house sa Batangas ay napakaganda. Malaki, marangya, at kompleto sa lahat ng kagamitan. May sarili ring nurse at katulong na kinuha si Javi para tulungan ako sa kambal. Ngunit nang lumingon ako sa labas ng gate, doon ko nakita ang 4 na naglalakihang lalaki na nakasuot ng itim. Mga bodyguard na may bitbit na baril sa ilalim ng kanilang mga jacket. Noong una, inisip ko na pinaprotektahan lang kami. Ngunit lumipas ang 2 buwan. Unti-unti ko napagtanto ang totoong kalagayan ko. Hindi ako pwedeng lumabas ng gate nang walang paalam kay Javi. Hindi ko pwedeng hawakan ng sarili kong cellphone nang hindi nila binabantayan ang mga mensahe ko. Kahit ang simpleng paglalakad sa labas ng subdivision kasama ang kambal, ay mahigpit na ipinagbawal dahil sa security reasons. Isang gabi, habang naroon si Javi para sa kanyang lingguhang pagbisita, hinarap ko siya habang inihele ang aking anak. Javi, gusto ko lang namang maipasyal ang kambal sa plaza o sa simbahan. Pakiramdam ko, nababaliw na ako sa loob ng bahay na to. Pakiusap ko. Ivana, di ba napag-usapan na natin ito? Delikado sa labas. Ibinibigay ko naman sa iyo ang lahat dito Ano ba ang kulang? Medyo naiirit ang sagot ni Javi habang nakatingin sa kanyang tablet. Ang kulang, Javi? Kalayaan. Kulungan to. Isang napakagandang gintong kulungan. Hindi ko na napigilan sumigaw. Tumayo si Javi. Lumapit sa akin. At malamig akong tinignan. Ang labing sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapang-aping autoridad. Kung kulungan man ito, Ivana, tandaan mo na ito ang kulungan nagpapakain sa inyo. Huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang na makakasira sa akin. Dahil baka makalimutan kong mahal kita at baka bawiin ko sa iyo ang kambal. Napatakip ako sa aking bibig upang pigilin ang aking hikpi. Doon ko naintindihan. Hindi na ito pagmamahal. Pag-aari na ang tingin niya sa akin. At ang mas matindi, ginagamit niya ang sarili kong mga anak bilang pananakot upang manatili akong sunod-sunuran sa kanyang mga kamay. Araw-araw kong pinagmamasdan ang aking mga anak habang natutulog. Lumalaki na sila. Ang aking bunsong lalaki na si Liam ay nagsisimula ng dapa. Samantalang ang kanyang kambal na si Liana at napakabilis ng gumapang habang tinitingnan ko ang kanilang mga inosente mukha. Isang matinding takot ang unti-unting lumalaman sa aking pagkatao. Anong klaseng buhay ang ibibigay ko sa kanila rito? Habang buhay ba sila magiging sekreto? Habang buhay ba silang itatago sa isang liblib na rest house na lalaking walang ibang nakikita kundi ang naglalakihang pader at mga bodyguard na may dalang baril? At ang pinakamasakit sa lahat, paano kung isang araw ay tutuhanin ni Javi ang kanyang banta at tuluyan silang ilayo sa akin? Hindi maaari. Ako ang ina. Ako nang dalang tao at naghirap na magluwal sa kanila. Hindi ko hahayaang maging kasangkapan lang ang mga anak ko para sa kapritsyo at takot ng isang makapangyarihang kongresista. Doon ko napagtanto na kailangan ko ng tumakas. Kailangan naming lumayo. Ngunit paano? Paano tatakas ang isang simpleng babaeng katulad ko na walang pera, walang koneksyon, at patuloy na binabantayan ng 4 na armadong bodyguard sa bawat sulok ng bahay? Alam kong hindi ko pwedeng daanin sa dahas o sa biglaang desisyon. Kailangan kong gumamit ng utak. Kailangan kong magkunwaring
sunod-sunuran upang makuha muli ang buong tiwala ni Javi. Nang sumunod na weekend, nang dumating si Javi mula sa Maynila, hindi ko siya sinalubong ng simangot o sumbat. Sa halip, ipinagluto ko siya ng kanyang paboritong ulam. Nagsuot ako ng magandang damit at hinarap siya na may ngiti sa aking mga labi. Javi, pasensya ka na sa mga huling nasabi ko noong nakaraang linggo. Malambing kong saad habang isinasali ng pagkain sa kanyang plato. Naisip ko rin na tama ka naman. Para lang naman sa kaligtasan namin ng kambalang ginagawa mo. Halatang nagulat si Javi. Ngunit mabilis na napalitan ng labis na katuwaan ang kanyang muka. Hinawakan niya aking kamay at hinahalikan ito. Salamat, Ivana. Malaking pampalubag loob ito sa akin. Masyado kong stress sa kumpanya ngayon. At ang makita kang ganito, ang pinakagusto kong datnan dito. Alam ko naman yon, Sinta. Kaya simula ngayon, susuportahan kita. Sagot ko habang pinipilit kong huwag man mamilipit sa dumi ng sarili kong mga salita. Dahil sa pagbabago ng aking ugali, unti-unting lumuwag ang paghihigpit ni Javi. Hinayaan niya na akong gumamit ng telebisyon na walang bantay. At paminsan-minsan ay pinapayagan niya na akong maglakad-lakad sa malawak na bakuran kasama ang kabal, basta't nakabantay lang ang mga bodyguard mula sa malayo. Ginamit ko ang pagkakataong ito para mag-obserba. Inalam ko ang schedule ng mga bodyguard, kung anong oras sila nagpapalit ng shift, kung anong oras sila kumakain, at kung saang bahagi ng bakuran na may blind spot o hindi madaling makita ng mga CCTV camera. Kasabay nito, lima ko nag-ipon ng pera. Sa tuwing nag-iiwan si Javi ng perang pambili ng mga gamit ng bata o allowance para sa mga katulong, palihim kong ibinabawas ang ilang daang piso at itinatago sa ilalim ng kotse ng kunan ng kambal. Alam ko maliit na halaga ito, ngunit ito lang ang tanging paraan para mayroon ako. Isang gabi, habang nanonood ako ng balita sa telebisyon, narinig ko ang anunsyo tungkol sa nalalapit na Grand Meeting de Avance o Grand Meeting de Avance ng partido ni Javi na gaganapin sa susunod na buwan. Malaking political event ito kung saan dadalawang libu-libong tao, lahat ng media at buong puwersa ng kanyang mga tauhan. Iyon na ang pagkakataon ko. Bulong ko sa aking sarili habang mariing nakatitig sa mukha ni Javi sa screen. Habang abala ang buong mundo niya sa politika, gagawin ko ang lahat para makuha ang kalayaan ng aking mga anak, kahit buhay ko pa maging kabayaran. Gabi-gabi kong pinag-aaralan ang bawat galaw sa loob at labas ng rest house. Lumipas ang 3 linggo at dumarami ang perang na itatago ko sa ilalim ng kunan ng kambal. Bagamat alam kong hindi pa rin ito sapat para sa pangmatagalang pagtatago. Subalit habang papalapit ang araw ng meeting de avance ni Javi, lalong sumisikip ang dibdib ko sa kaba. Hindi ko na kaya maghintay pa ng 1 buwan. Pakiramdam ko, bawat araw na lumipas ay mas lalong nagiging delikado para sa amin. Isang Huwebes ng gabi, umulan ng napakalakas sa bayan ng Batangas. Ang tunog ng ulan sa bubong at ang dagundong ng kulog ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Alam kong sa ganitong panahon, mas abala ang mga bodyguard sa panonood ng telebisyon, sa kanilang quarters at tawad silang mag-ikot sa bakuran. Ito na ang pagkakataon ko. Bulong ko sa sarili ko. 11:00 na ng gabi. Tulog na ang 2 katulong sa kani-kanilang kwarto sa likod. Dahan-dahan kong kinuha ang maliit na backpack kung saan nakasilid ang ilang piraso ng damit ng kambal, ang mga birth certificate nila, at ang naipon kong kaunting pera. Isalagay ko si Liam sa isang unahang baby carrier na nakatali sa aking dibdib, habang si Liana naman ay binukat ko na mahigpit sa aking mga bisig, nakabalot na makapal na kumot para hindi mabasa ng ulan. Dahan-dahan, walang ingay kung binuksan ng sliding door sa kusina na patungo sa gilid ng bakuran, ang tanging bahagi na alam kong hindi nasasabihan ng ilaw mula sa main gate. Pumatak ang malamig na ulan sa aking mukha. Nanginginig ang aking buong katawan. Hindi lang dahil sa lamig kundi dahil sa matinding takot. Humakbang ako sa damuhan. Pilit na iniiniwasan ng mga tuyong dahon. Ang target ko ay ang maliit na sirang bahagi ng bakal na bakod sa likod. Bahay na natukmasan ko noong 1 linggo habang nagpapakain ng mga manok. Nakalapit na ako sa bakod. Kitang-kita ko na ang kadiliman sa labas na nangangako ng kalayaan. Pitpit ang huling takas at lakas. Pilit kong ipinasok ang aking katawan sa pagitan ng mga rehas habang maingat na inilulusot ang kambal. Ngunit sa isang iglap, isang matalim at nakabubulag na liwanag ng flashlight ang tumama sa aking mga muka. Sino yan? Isang barito ng boses ng lalaki ang sumigaw mula sa aking likuran. Napatigas ako. Pusang huminto ang tibok ng puso ko. Paglingon ko, nakatayo roon si Mang Tomas, ang pinuno ng mga bodyguard ni Javi, na may hawak na payong at nakatutok ang flashlight sa akin. Bakas ang gulat at galit sa kanya mukha na makita ako at ang bit-bit kong backpack kasama ang kambal. Ma'am Ivana,
Anong ginagawa ninyo rito sa gitna ng gabi at bagyo? At bakit dala ninyo ang mga bata? Seryosang tanong niya habang mabilis na lumalapit sa akin. Ma'am Tomas, please. Parang awa mo na. Umiiyak kong pagmamakaawa habang pilit pa rin sumisiksik sa likod. Hayaan mo na kaming umalis. Hindi na namin kaya rito. Parang awa mo na sa mga anak ko. Ma'am, pumasok kayo sa loob. Kung hindi, mapipilitan ako tawagan si Congressman. Malamig na utos niya. Sabay hawak na mahigpit sa aking braso para hilahin ako pabalik. Wala akong nagawa. Basang-basa at nanginginig sa takot na ibinalik ako sa loob ng bahay. Pinaupo ako sa sala, habang ang kambal ay patuloy na umiiyak dahil sa lamig at gulo. Hindi pa lumilipas ang 2 oras. Bumukas ang pinto ng rest house ng marahas. Iniluwa nito si Javi. Basang-basa rin siya. Galing Maynila, tumarurot ng sasakyan patungo rito. Matapos tawagan ng kanyang tauhan, ang mukha niya ay hindi na mapagmahal na Javi. Nakilala ko. Ito ay mukha ng isang demonyong galit na galit. Black. Itinapon niya ang aking backpack sa mesa. Dahilan para magkalat ang mga gamit ng bata. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng pangako ng napakahigpit, sapat para mapaiyak ako sa sakit. Akala ko ba, nagkakaintindihan na tayo, Ivana? Sigaw niya. Umaalingaw-ngaw ang boses sa buong bahay. Tatakas ka? Iiwan mo ko? Pagkatapos sa lahat ng ibinigay ko sa'yo, ganyan ang isasagot mo sa akin? Hindi mo ako mahal, Javi. Binibilanggo mo kami. Pag-aari po lang ang tingin mo sa amin. Isinumbat ko sa gitna ng aking pagluha. Binitiwan niya ang pangako na marahas at tumalikod bago muling humarap na may malamig at nakakapangilabot ng ngiti. Ito ang huling beses na gagawin mo ito, Ivana. Dahil sa susunod na subukin mo at subukan mo uling tumakas, kukunin ko sa iyo si Liam at Liana. Ibibigay ko sila kay Victoria at sisiguraduhin kong kahit andino nila ay hindi mo na makikita kailanman. Subukan mo ako, Ivana. Subukan mo ang kapangyarihan ko. Napatulala ako sa kanya habang yakap-yakap ang umiiyak na kambal. Ang unang pagsubok ko ay nabigo at ang kapalit nito ay ang mas mahigpit na tanikala at isang masamang panaginip na pwede magkatotoo anumang matapos ang madugong gabing iyon. Lalo naging impyerno ang buhay ko sa loob ng rest house. Dinagdagan ni Javi ang mga bodyguard sa labas at binuwag niya ang sliding door sa kusina upang palitan ng makapal na pader. Wala na akong hawak na kahit magkanong pera. Ang mga katulong na ang direktang inutusan na bumili na lahat ng pangangailangan ng nakambal. Pakiramdam ko, bawat hininga ko ay may nakabantay na mata. Nalubog ako sa matinding depresyon. Lumipas ang 2 linggo na halos hindi ako kumakain. Tanging ang pag-iyak nila Liam at Liana ang nagbabalik sa akin sa ulirat. Kung wala ang mga anak ko, sumuko na ako sa mundong ito. Isang hapon, habang nakaupo ako sa tapat ng bintana at pinapanood ang pagsusubaybay sa mga bodyguard sa labas, pumasok sa kwarto si Mang Jun. Si Mang Jun ang pinakamatandang driver sa rest house. Isang tahimik na lalaki na palaging nakayoko kapag kinakausap ni Javi. Siya ang inutusan na maghatid ng mga gatas at diapers sa kwarto ko. Inilapag niya ang mga kahon sa tabi ng kuna. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang labis na awa sa kanyang mga mata. Ma'am Ivana, mahina ang bulong niya. Halos hindi gumagalaw ang kanyang mga labi. Kumain na kayo. Kailangan ninyo ng lakas para sa kambal. Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa malayo. Ma'am, nakakita ko nangyayari sa inyo rito. May anak din akong babae na kasing edad ninyo. Pagpapatuloy ni Mang Jun, habang kunwari inaayos sa mga gamit para hindi makalata ang bodyguard na nasa labas ng pinto. Hindi tama ang ginagawa sa inyo ni Congressman. Hindi ito buhay para sa mga bata. Biningon ko siya ng mabilis. May kislap ng pag-asa na biglang gumising sa puso ko. Mang Jun, anong ibig mong sabihin? Lumapit siya ng bahagya sa akin. Sa susunod na linggo na ang grand meeting de events ni Congressman sa Maynila. Lahat mga bodyguard dito, maliban sa isa, ay kukunin niya para magsilbing karagdagang security sa event dahil may banta sa seguridad niya. Ako ang maiiwang driver dito para sa inyo. Napatakip ako sa aking bibig. Isang bodyguard na lang may iwan? May pinsan ako sa Lucena na may-ari ng isang maliit na pribadong sasakyan. Pwede ko kayong itakas sa gabi ng event, ma'am. Dadalhin ko kayo sa Pier na Batangas kung saan may mga barko papuntang Mindoro o Visayas. Doon, hindi kayo mahahanap ni Congressman. Mabilis at pabulong, nalatag ng plano ni Mang Jun. Bakit mo ito ginagawa, Mang Jun? Kapag nalaman ito ni Javi, ipapapatay ka niya. Nanginginig kong tanong. Pumuntong hininga ang matanda. Matagal na ako nagsisilbi sa pamilya Benitez, ma'am. Alam ko kung paano sila manira ng buhay ng tao para lang sa kapangyarihan. Ayaw ko maging bahagi ng kasalanan ito. Para na rin ito sa kaligtasan ng mga apo ko sa'yo. Ang kambal. Naiyak ako. Hindi sa lungkot, kundi sa labis na pasasalamat. Sa gitna ng madilim kong mundo,
Nagpadala ang langit ng isang kakampi. Niyakap ko si Mang Jun na mabilis. Salamat, Mang Jun. Salamat. Gagawin natin ang plano. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang sigla. Pilit kong inubos ang aking mga pagkain upang magkaroon ng lakas ang aking katawan. Nagkulwari akong tuluyan ng sumuko sa tadhana ko upang hindi makahalata si Javi sa huling pagbisita niya bago ang eleksyon. Dumating ang bisperas ng malaking political event. Habang pinapanood ko ang pag-impake ng mga bodyguard ng kanilang mga kagamitan patungong Maynila, alam ko sa sarili ko na ito na ang huling gabi na makikita ko ang pader ng rest house na ito. Sa tulong ni Mang Jun, nakahanda na ang aming huling baraha para sa kalayaan. Sumapit ang gabi ng grand meeting de Avanza ni Javi. Mula sa telebisyon sa sala, nakikita ko ang libo-libong tao na naghihiyawan habang ibinawag-kayway ang mga bandera ng kanyang partido. Naroon si Javi sa entablado, nakangiti, kumakaway, at kasama ang kanyang legal na asawa na si Victoria. Mukha silang perpektong pamilya sa harap ng kamera, habang abala ang buong bansa sa kanyang huling hirit sa politika. Ang katahimikan naman sa loob ng rest house sa Batangas ay unti-unti na binabasag ng aming pag-asa. Gaya ng sinabi ni Mang Jun, isa na lamang bodyguard ang naiwan upang magbantay sa amin. Si Berto, isang bagitong tauhan na madalas ay nakatutuglak ang pansin sa kanyang cellphone. 10:00 ng gabi, nagkunwari akong hihingi ng tulong. Lumabas ako ng kwarto habang karga si Liana na kunwaring umiiyak ng malakas. Berto, tulong naman! Tarantang sigaw ko habang pababa ng hagdan. Si Liam biglang sumasakit ang tiyan at hindi makahinga, kailangan natin dalhin sa ospital. Agad na tumayo si Berto mula sa sofa at natatarantang lumapit sa akin. Ano po, ma'am? Sandali lang po, tatawagan ko si Binuno. Bago pa man mailabas ni Berto ang kanyang cellphone, isang matigas na kahoy ng panggatong ang humampas sa likod ng kanyang ulo. Si Mang Jun, mabilis na naging kilos ng matanda. Nawala na malay si Berto at dahan-dahang natumba sa sahig. Ma'am Ivana, bilis, kunin mo na si Liam at ang mga gamit. Pabulong ngunit mabilis na utos ni Mang Jun habang hinihingal. Patakbo akong umakyat sa kwarto. Isinakay ko si Liam sa baby carrier sa aking dibdib at binuhat sa Liana. Isinakbit ko ang backpack na may kaunting damit at mga dokumento ng kambal. Pagbaba ko, binuksan na ni Mang Jun ang gate at naghihintay ng isang lumang van sa labas ng sasakyan ng kanyang pinsan. Sumakay kami ng walang lingon-lingon. Humaharurot ang van sa madidilim at palikulikong daan ng Batangas patungo sa daungan. Sa bawat minutong lumilipas, pakiramdam ko ay nahabol kami ng multo ng kapangyarihan ni Javi. Paulit-ulit ako nagdarasal habang yakap-yakap ang kambal na himalang na natiling tahimik at tila nakikiramdam sa takbo ng aming tadhana. Malapit na tayo, ma'am, konting tiis na lang, sabi ni Mang Jun habang nakatitig sa manibela. Pagsapit ng 11:30, natanaw ko na ang mga ilaw ng pier ng Batangas. Agad kaming bumaba ng sasakyan. Inabutan ako ni Mang Jun ng isang maliit na sobre. Ma'am, may kaunting ipon ako rito. Kunin ninyo. May barkang paalis papuntang huling biyahe patungong Iloilo sa loob ng 10 minuto. Nabili ko na kayo ng tiket gamit ang ibang pangalan. Naiyak ako at tinawakan ang magaspang na kamay ng matanda. Mang Jun, paano kayo? Paano ko malaman ni Javi na kayo ang tumulong sa amin? Gumiti ng bahagya ang matanda. Huwag din niyo akong alalahanin, ma'am. Sasama ako sa pamilya ko sa Bicol pagkatapos ito, mag-iingat kayo. Palakihin mo na mabuti ang kambal ha, malayo sa karahasan ng mga Benitez. Mabilis akong sumakay sa barko kasama ang mga pasaherong nagmamadali. Pag-apak ng aking mga paa sa deck, narinig ko ang malakas na busina ng barko na hudyat ng pag-alis. Dahan-dahang lumayo ang barko sa pampang. Tumingin ako sa malawak at madilim na karagatan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakahinga ako ng malalim. Ang hangin ng gabi ay gabi na hindi naamoy kulungan. Ito na ang hangin ng kalayaan. Matagumpay kong naitakas ang aking mga anak mula sa patibong ng pag-ibig ni Javi. Malaya na kami. Kinabukasan, naging usap-usapan sa buong bansa ang landslide ng pagkapanalo ni Javi sa eleksyon. Nanguna siya sa mga boto at muli siyang niluklok bilang kongresista. Ngunit sa likod ng mga ngiti niya sa telebisyon, isang matinding bagyo na gaganap sa kanyang personal na buhay. Nang makarating si Javi sa rest house sa Batangas upang ipagdiwang sana ang kanyang panalo kasama ako, ang natatagnan niya ay isang walang taong silid. Nakagapos pa rin si Berto sa upuan at ang kuno ng kambal ay tuluyan ng walang laman. Ayon sa mga kwentong narinig ko kalaunan, nagigit-git sa galit si Javi. Nagwala siya sa loob ng bahay. Itinumba niya ang mga kasangkapan at binalatan ng mura ang kanyang mga tauhan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at koneksyon sa militar at polisya upang lihim kaming hanapin.
Ipinasara niya ang mga checkpoints sa buong Batangas at ipinasuri ang lahat ng CCTV sa mga terminal. Ngunit huli na ang lahat. Ligtas na kami nakarating ng Kambal sa isang maliit at tahimik na bayan sa Iloilo. Lumipas ang 5 taon. Sa 5 taong iyon, namuhay ako gamit ang ibang pangalan bilang si Ana. Nanirahan kami sa isang maliit na bahay kubo malapit sa tabing dagat. Upang buhayin ng Kambal, pumasok ako sa iba't ibang marangal na trabaho. Naglaba ako para sa mga kapitbahay, nagtinda ng mga kakanin sa palengke, at kalaunan din nakakuha ng permanenteng trabaho bilang isang kahera sa isang lokal na grocery. Napakabilis lumaki ni na Liam at Liana. Sa kabila ng kahirapan, napakalusog at napakatalino ng aking mga anghel. Si Liam ay carbon copy ng kanyang ama. Pagdating sa itsura, matangkad at may matangos na ilong, ngunit may mabait at mapagpakumbabang puso. Si Liana naman ang aking katuwang, isang masayahin at palaban na batang babae na palagi nagpapasaya sa akin tuwing uuwi akong pagod mula sa trabaho. Isang hapon, habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan ng Kambal, napansin ko ang isang marangyang itim na SUV na nakapark sa tapat ng aming maliit na daanan. Kakaiba ang sasakyang iyon sa aming komunidad, kaya agad na dinaluyong nakabang aking dibdib. Hinigpatan ko ang hawak sa mga kamay ni Liam at Liana. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakabarong at may seryosong mukha bumaba. Pagkalipas ng 5 taon ng pagtatago at pagdarasal na sana, ay nakalimutan na niya kami. Muli ko nakita ang lalaki na nagsimula ng aking impyerno at ligaya, si Congressman Javi. Mas matanda na siya tingnan ngayon, ngunit naroon pa rin ang otoridad sa kanyang mga kilos. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang paningin sa Kambal na nagtatago sa likod ng aking palda. Bakas ang pananabik at matinding emosyon sa kanyang mga mata na makita ang kanyang mga anak. Nahanap din kita, Ivana. Mababa ngunit mariin niyang saad. Hindi ako sumagot agad. Hinarap ko siya na may matatag na tindig. Ang Ivana na marupok at umiiyak sa harap niya. 5 taon nang nakakaraan ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang palaban na ina na handang pumatay at pamatay para sa kanyang mga anak. Niyakap ko na mas mahigpit sina Liam at Liana habang nakatitig sa mga mata ni Javi. Ang simoy ng dagat na dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay biglang naging malamig. 5 taon. 5 taon akong nanalangin na sana ay tuluyan na niya kaming binitiwan. Ngunit heto siya, nakatayo sa harap ng aking munting tahanan, taglay ang kapangyarihang pilit kong tinakasan. Mama, sino po siya? Mahiyaing tanong ni Liam habang nakahawak sa laylayan ng aking dani. Bago pa man ako makasagot, lumuhod si Javi sa antas ng mga bata. Bakas ang panginginig sa kanyang mga kamay habang pinagmamasa ng mukha ng Kambal. Liam, Liana, ako ang papa ninyo. Huwag mong lalapitan ang mga anak ko, Javi. Matapang kong harang sa pagitan niya at ng Kambal. Agad kong hinarap ang aking mga anak. Liam, Liana, pumasok muna kayo sa loob ng bahay, sundin ninyo si Mama. Nakita ng Kambal ang seryoso mukha ko kaya mabilis silang patakbong pumasok sa loob ng kubo. Na masaguro ko nakasara ang pinto, hinarap ko makapangyarihang kongresista. Ivana, 5 taon ko kayong hinanap. Nabaliw ako sa pag-iisip kung nasaan kayo. Emosyonal na sa Ate Javi habang pilit na humakbang palapit sa akin. Bumalik na kayo sa akin. Ibibigay ko ang lahat sa inyo. May mas malaking bahay akong inihanda para sa mga bata. Hindi ninyo kailangan mamuhay sa ganitong kahirapan. Napatawa ako na mapait. Isang tawang puno ng puwat at paninindigan. Kahirapan? Javi, mas pipiliin ko pang magtinda ng kakanin araw-araw kaysa bumalik sa gitong kulungan mo. Tingnan mo ang mga anak mo. Lumaki silang malaya. Walang bodyguard na may baril. At walang legal na asawa na lumalapas tanganan sa pagkatao ko. Ligtas sila rito. Ligtas kami sa'yo. Anak ko rin sila, Ivana. May karapatan ako sa kanila. Medyo tumaas ang boses ni Javi. Pilit na ibinabalik ang kanyang otoridad. Kaya kong kunin sila sa'yo sa isang legal na paraan kung gugustuhin ko. Huminga ako na malalim at sinalubong ang kanyang mga mata ng walang takot. Subukan mo, Congressman. Subukan mo dalhin nito sa korte. Subukan mong gumawa ng iskandalo ngayon na mas malapit na ang susunod na pambansang eleksyon. Isigaw mo sa buong mundo na may kabit ka at may mga anak ka sa labas habang ipinagmamalaki mo ang pamilya mo kay Victoria. Tingnan natin kung ano ang matitira sa karera mo. Natigilan si Javi. Kitang-kita ko ang pag-aalangan at takot sa kanya mukha. Alam kong kahit kaano niya kami kamahal o kagustong ariin, mas matimbang pa rin sa kanya. Ang kanyang pangalan at kapangyarihan, iyon ang kanyang kahinaan, at iyon ang aking naging sandata. Ivana, bulong niya, bagsak ang mga balikat. Umalis ka na, Javi. Huwag mo nang gampalain ang katahimikan ng mga anak ko. Palalakihin ko ang mga anak ko na maayos.
Palakayin mo ang pamilya mo sa Maynila at hahayaan kitang manatiling kongresista. Pero sa sandaling gambalain mo ulit kami, sisiguraduhin ko isasama kita sa pagbagsak. Huling banta ko na may kasamang pinal na desisyon. Tumingin muli si Javi sa bintana ng bahay kung saan nakasilip ang kambal. May luhang pumatak sa kanyang mga mata bago siya dahan-dahang tumalikod at sumakay muli sa kanyang marangyang sasakyan. Humarurot ito paalis, iniwan ang alikabok sa daan at ang huling bahagi ng aking nakaraan. Nang mawala ang sasakyan, mabilis ako pumasok sa loob. Agad ako niyakap ni Liam at ni Yana. Mama, aalis po ba tayo? Tadang ni Liana na may bakas ng pag-aalala. Pinalubog ko ang aking mukha sa kanilang mga buhok habang umiiyak sa labis na ginhawa. Hindi na mga anak, hindi na tayo aalis. Dito lang tayo, ligtas na tayo. Nagmahal ako sa maling tao. Naging mistress sa mata ng mundo at nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Ngunit ang pagkakamaling iyon na nagdala sa akin sa aking dalawang anghel. At ngayon, habang yakap ko ang aking kambal sa ilalim ng payapang bubong ng aming tahanan, alam kong natapos na ang aking laban bilang kabit dahil sa wakas, nagwagi ako bilang isang ganap at palaban na ina. Isang taon matapos ang huling paghaharap namin ni Javi sa Iloilo, tuluyan na kami nilayasan ng mga multo ng aming nakaraan. Hindi na siya muling nagpapakita at tinupad niya ang kanyang pangako na hindi na kami gagambalain kapalit ng katahimikan ng kanyang karera sa politika. Disyembre noon, malamig ang simoy ng hangin na nagmumula sa baybayin at ang buong pamayanan ay bala sa paghahanda para sa nalalapit na Noche Buena. Para sa ibang pamilya, baka ordinaryong Pasko lang ito. Pero para sa akin, ito ang pinaka-espesyal na panahon dahil ito na ang unang Pasko na hindi kami nagtatago, walang takot at tunay na malaya. Mama, tingnan mo po ang bituin na ginawa namin ni Liam sa paaralan. Masayang patakbong pumasok si Liana sa loob ng aming munting kubo. Itinaas ang isang maliit na parol na gawa sa makukulay na papel at kawayan. Sumunod sa kanya si Liam na may bitbit namang maliit na plastic na naglalaman ng mga napulot nilang kabibe sa tabing dagat. Ilalagay po natin ito sa tabi ng ating pagkain mamaya, Mama, para maging maganda ang mesa natin. Napangiti ako at pinahira ng pawis sa mga noo ng aking 6 na taong gulang na kambal. Hinila ko sila para sa isang mahigpit na yakap. Napakaganda ng parol ninyo. Sige, isabit natin yan sa tapat ng bintana para makita ng lahat na handa na tayo sa Pasko. Habang isinasabit namin ang parol, hindi ko mapigilang maglakbay ang aking isipan sa mga nakaraang Pasko. Naalala ko noon nasa gintong kulungan pa kami sa Batangas, marangyang handaan, imported ang mga laruan ng kambal, at abot langit ang perang ibinibigay ni Javi. Pero tuwing sasapit ang 12 ng gabi, palagi siyang umuwi sa Maynila para salubungin ang Pasko kasama ang kanyang legal na pamilya. Naiwan kami mag-isa sa dilim, naghihintay sa mga mumong oras na pwede niyang ilaan. Ngunit ngayon iba na. Wala kaming hamon o mamahaling alak sa mesa. Ang handa lang namin para sa Noche Buena ay simpleng pansit. Konting kakanina tinulungan kong gawin ng kapitbahay at pritong isda na saribang huli mula sa dagat. Pero sa unang pagkakataon, walang kulang. Buong buo ang puso ko. Nang sumapit ang 12 ng gabi, narinig ang ingay ng mga torotot at tawanan ng mga kapitbahay sa labas. Nagdasal kaming 3 hawak-hawak ang mga kamay sa tapat ng aming simpleng hapagkainan. Salamat po, Papa Jesus, dahil may masarap kaming pagkain ngayon at higit sa lahat, dahil palagi mo binibigyan ng lakas si Mama. Marahang dasal ni Liam na nagpaiyak sa akin ng tahimik. Matapos kumain, binigyan ko sila ng kanika nilang regalo. Mga simpleng kwaderno at bagong krayola na matagal na nilang hinihingi para sa kanilang pag-aaral. Tuwang-tuwa ang kambal. Tila ba pinakamamahalagang hiyas ang hawak nila. Habang nakahiga kaming 3 sa maling bago matulog, nakasilip kami sa bentana kung saan dahan-dahang umiindayog ang gawa nilang parod sa hangin. Humalik sa aking pisngi si Liana at Liam bago pumikit. I love you, Mama. Happy Christmas po. Sabay nilang bulong. I love you more, mga anghel ko. Sagot ko habang hinahalikan ng kanilang mga noo. Nagmahal ako ng lapis, naging mistress at naging bilanggo. Pero sa gabing ito, habang nakatitig sa aking mga anak na mahimbing na natutulog na may ngiti sa mga labi, alam kong wala na akong hihilingin pa. Ang Paskong ito ay hindi lang tungkol sa kapanganakan ng tagapagligtas. Ito rin ang pagdiriwang ng pagsilang ng aking bagong buhay. Isang buhay kung saan ako ay malaya, payapa at isang ganap na ina. At dito na po nagtatapos ang napakagandang kwento ng buhay ni Ivana at ng kanyang kambal dito sa Ayesha TV. Isang patunay na ang pagiging isang ina ay walang kapantay na lakas na kaya nating hamunin kahit ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo,
basta't ang kaligtasan at kinabukasan ng ating mga anak ang nakataya. Sana po ay marami tayong natutunang aral sa kwentong ito. Huwag din niyo pong kalimutang i-like ang ating video, mag-subscribe sa ating channel, at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. I-comment na rin po sa ibaba kung anong bahagi ng kwento ang pinakamagandang tumatak sa inyong puso. Muli, ako po ang inyong taga-kwento, si Miss Angge, na laging nagpapaalala sa inyo. Sa bawat dilim ng buhay, palagi may liwanag ng pag-asa na naghihintay. Hanggang sa susunod po nating kwento rito lang sa Ayesha TV. Isang espesyal na pagpupugay at mahigpit na yakap naman ang ipinaabot ko sa lahat ng aking mga kababayang OFW na walang sawang sumusubaybay sa atin mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Katulad ni Ivana sa ating kwento, alam ko na marami sa inyo nagtitiis sa hirap, lungkot at pangungulila sa ibang bansa. Lahat ay kinakaya ninyo para lamang sa pagmamahal ninyo sa inyong mga anak at pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Kayo ang mga totoong bayani ng ating henerasyon. Ang bawat sakripisyo ninyo ay hindi matatawaran at ang inyong katatagan ay nagsisilbing haligi ng inyong mga tahanan. Naway naging sandali ng aliw at pahinga ang kwentong ito sa gitna ng inyong pagod sa trabaho. Lagi ninyo pong iingatan ang inyong mga sarili riyan. Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa dahil ang lahat ng inyong pawis at luha ay tiyak na magbubunga ng magandang kinabukasan para sa inyong mga mahal sa buhay. Pagpalain po kayo na may kapal sa kung nasaan man kayong bansa ngayon. Kaming ni inyong pamilya rito sa Ayesha TV ay palaging sumasalamin at sumusuporta sa inyo.